that being said, tonight we have our brother here that will share the Word of God, and let us pray for him, and patuloy natin siya na isama sa ating mga panalangin as we listen to the Word of God. Amen. Amen. He is one of our dependable brothers here in this church. At alam niyo, lahat naman ng tumatayo dito I believe and always tell them that they're one of the dependable guys. Amen. And without further delay, I'd like to turn over the service to our dear brother Nathaniel Magsino. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Whew. Ito na naman. Well, it's a blessing para sa akin. It's an opportunity na makapag-share ulit sa inyo. And before that, I'd like to request everyone to please stand up and let's bow down our heads and pray. Heavenly Father, once again, nandito po muli kami sa inyong harapan, Panginoon. Lord, we ask, may you fill this church, Panginoon, with your presence, Lord. We are gathered here, Panginoon, upang makinig at mag-aral, Panginoon, matuto sa inyong mga salita na maging gabay sa aming mga buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. Lord, I humbly ask Panginoon, na may you anoint my lips, Lord. May you use me, Lord, sa gabing ito. Lord, all I desire, Lord, is to share your word, Panginoon, at naway kapulutan, Lord, ng aral at paalala ng bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Lord, sa inyo po lahat, Panginoon, ng aming lakas, nang gagaling sa inyo, Panginoon, at sa gabing ito, Lord, may you use me in a mighty way, Panginoon, to relay your message, Lord. Hallelujah, Lord. Once again, I ask for your cleansing, Lord. Nawa po'y gawin mo akong worthy na mag-share sa gabing ito, Panginoon. Lord, we thank you, Lord. We give you all the glories, honors, and praises. In Jesus' name we pray. Amen, Lord. Okay, so before ako mag-share, I'd like to share this testimony. Medyo, nagdadalawang isip ako kanina kung i-share ko, kaya kailangan kong i-consult sa aking asawa kung okay lang siyang i-share. Kasi it's a bit, tapos na yung struggle, but it's a bit, anong tawag dito? Medyo sensitive siya. So, my wife had a miscarriage during the convention time. So, siguro sa inyo, ang daming nagtatanong bakit wala siya during convention time. And yung before convention time is may mga time na wala rin ako. So, that's the reason why. But despite that, I'm thankful to the Lord kasi binigyan kami ng sapat na strength to endure that moment. It was not the first time, but it felt like the first time ulit. Kasi it's not easy, lalo na sa kanya bilang ina. I can do nothing but to be at her side. And I just thank the Lord. Super grabe. Ganito kasing nangyari. So, masaya kami kasi meron naman supposed to be. But unfortunately, hindi nga talaga will ni Lord. Hindi siya natuloy. But thankful pa rin kami kasi
during those times na nandun kami sa sitwasyon na yon, like, nung nalaman namin na wala siyang heartbeat at kailangan siyang maraspa, ayun, syempre, I mean, nawalan ka na nga and then here comes another na may mga kailangan na ayusin like finances and yung mga ganon. So, nung time na yon, bahala ka na Lord. Pero sabi namin nung time na yon, gawin natin yung kaya natin. So, nag-seek kami ng second opinion. Yung doktor namin is si Dr. Faith. Ang ganda ng pangalan niya kasi pag linalapitan namin siya, parang palaging may pag-asa. Sabi niya, we can do another ultrasound and then check natin ulit kasi minsan faint lang yung heartbeat, hindi talaga makikita, lalo na at an early stage. So we tried that, but wala talaga. So in-advise na kami na magpa-check up for RASPA. So, that time, nung Sunday, before convention, iniwan ko siya kasi iniwan ko sila sa bahay, so hindi siya naka-attend. Pero the day before, yung Saturday, is pinainom na siya ng pampa normal delivery, parang mga anak na, pang-induce ba yun? Para may palabas niya ng maayos or normal na lang, para hindi na siya kailangang iraspa. So, ang nangyari, the Sunday, pumunta ako dito, tapos maya-maya tumawag sila sa bahay. So, kailangan ako doon. Kaya dali-dali din ako umalis. Ayun nga, ang nangyari, thank you Lord kasi naipalabas niya ng parang hindi siya nanganak. Parang hindi siya nanganak in a way na napalabas niya talaga. And nabunutan na kami ng tinik. Hindi na siya kailangan raspa kasi isa na namang gastusin na naman, gano'n. Kasi sabi niya is 25K yung pag undergo siya ng raspa. So that time, thankful kami kasi hindi na siya kailangan raspa. Pero nung nag-follow up kami, parang here comes another one, tapos another one. Parang ganun yan eh. Ngayon, punta kami nagpa-follow up, check up kami. May nakitang, ganun pala, pag kahit na normal napalabas siya, pero kailangan pa rin i-check, baka may natira. So yung nangyari is, yun, nagpa-ultrasound ulit, may nakitang mass. So yun, another hurdle na naman. So sabi ni doktora, sige, sabi niya, bigyan ko yun ng 2 weeks. Gamot ka kasi minsan nakukuha naman sa gamot yan. So kanina, nagpa-check up kami. Thank you Lord na wala na yung mass. And okay na siya. Kaya sabi ko, hindi ko mapigilan. Sabi ko, kailangan kong iyan to kasi God is good. Amen, hallelujah. Sabi ko, if it's not His will talaga sa amin muna, we can do nothing but just trust in Him. Always, totoo yan, always. Kasi yung plano natin, iba sa plano niya eh. Ipipilit mo yung sa'yo, ewan ko na lang. So with that, I'd like to thank you, Lord. Another na trial na nalampasan namin. And so much for that. Let's move on sa share ko sa gabing ito. So, ang share ko sa gabing ito ay si Naaman. Kung kilala niyo siya. Although, I think, hindi naman siya, pagkatapos ng kwentong ito ay nung sa Bible, hindi na yata siya na-mention sa ibang verses. Although may some messages siya or some phrases na may kapareho in the future. So, sa
2 Kings 5, verse 1. Itong buong chapter na to is about Naaman. Sino ba si Naaman? So, sabi niya sa verse 1, NIV, Now Naaman was a commander of army of the king of Aram. He was a great man in sight of his master and highly regarded. Because through him, the Lord has given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Diba? Dito pa lang sa introduction niya, inintroduce niya yung isang tao na parang anong tawag dito? With flying colors, parang ganun eh. Ang ganda, yung introduction niya is, tinataas niya yung tao, pero may leprosy siya. So, he grew up in Syria, in a land na palagi yung gera. So, lumaki siya na talagang war-oriented. So, through his experience, naging commander siya ng Syrian king. So, sabi dito, but he had leprosy. Tingnan niyo, no? He seemed invincible, no? Parang parang walang problema sa kanya, no? So, ngayon, dito natin mababasa naman sa verse 2, Now bands of raiders from Aram had gone out and taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. So, meron silang nakapture na isang bata na naging katulong ng kanyang asawa. Ayan, so even though she was a child, she had something na hindi niya nalilimutan, yung faith niya sa kanyang Panginoon sa Israel. So back in Israel kasi, syempre may alam niyo man, pag Israelite, may na sila, belief na sila, may sarili established na na sila, faith. Ngayon, itong servant na to, yung bata, napansin niya, kahit paano pa itago ni Naaman yung leprosy niya. Kasi nangyari is, nung nalaman na may leprosy siya, unti-unti, yung dati na palagi siyang, inaasikaso or palagi siyang pinapansin, ganun, nag-fade. Nawawala yung unti-unti kasi nga nalaman na may leprosy siya. Ngayon, napansin yun ng bata. Sabi niya, naawa siya eh. Nakita niya, sabi niya sa asawa ni Naaman, kung sanang makapunta siya sa bayan namin, sa Samaria, para mahil siya ng aming prophet na si Elisha, sabi niya. Ayun, yung asawa ni Naaman, sinabi niya sa kanya, kay Naaman yung sinabi ng bata. Ngayon, even though na, siyempre, si bata yung nagsabi eh, pero parang unreal, hindi ka panipaniwala yung kwento ng bata. Pero siyempre, sa case ni Naaman kasi, leprosy yun eh. Leprosy that time was parang COVID nung time ng COVID. Talagang i-isolate ka, parang kinadidirian ka talaga. Cursed ka, kumbaga. So, desperate siya. So, desperate times needs desperate measures. So, nagbakasakali na lang siya na, sige nga. Kasi wala na naman siyang maisip na way eh. Kasi it's not curable. So, ayun, napag-isip-isip ni Naaman na sundan or gawin yung suggestion ng bata. So, pumunta siya sa hari, sa verse 4-5. The king respected Naaman deeply, approved. So, in-approve niya yung pagpunta niya ng Israel. Tapos binigyan pa siya ng official letter, silver, gold, tsaka clothes. At tsaka entourage. Siyempre, commander yan eh. Dapat may may, anong tawag dito? Convoy. Special treatment siya eh.
So yun, meron siyang ganon. Ngayon, eto yung twist dito. Naaman went straight to the king. Kung malala niyo kanina, anong sabi nung bata sa prophet siya pumunta, di ba? Pero si Naaman kasi, may pride yan. Siyempre, high-ranking official yan. Pupunta siya sa prophet. Yung kausap niya usually is kings, generals, matataas na tao. So, kumbaga, hindi niya, at some way, binaliwala niya yung suggestion ng bata. Kasi nga, mataas akong opisyal, yung mga kausap ko is hari. So sa hari niya binigay. At saka sa hari naman kasi naka-address yung letter. So, ayun, tapos yung letter pala, sabi dito sa verse 6, yung letter ng king ng Syria to Israel, with this letter I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him this leprosy. So, syempre, ikaw na king ng Israel, may letter kang ganun, tapos, anong reaksyon mo? Hindi ka naman doktor, hindi ka naman healer, hindi ka naman prophet. Sasabihan ka ng ganun ng isang king. Siyempre, parang, ano ba to? Parang dinoloko lang siya, parang ganun. Parang yung reaction ng king is parang, naghanap ba to ng gulo? Parang ganun. Kasi nga, hindi niya magagawa yun. Hindi magagawa nung king ng Israel yung sinasabi nung Sabi niya sa verse 7, sabi nung king, "Am I a god? Can I kill and bring back life? Why does this fellow send someone to me and me to be cured of his leprosy? See how he's trying to pick quarrel with me." Parang sabi niya, ano ba yung ginagawa ng hari na to? Parang gumagawa ng paraan to para magkagulo kami, sabi niya gano'n. So, ginawa niya is tinanggal niya yung pinunit niya yung damit niya sa sobrang galit niya. Pinunit niya yung damit niya. Tapos, kumbaga, pinaramdam niya na hindi tama yung nandun sila na ganun yung approach sa kanya. Ngayon, narinig at nabalitaan ni Elisha yung nangyari. Tapos sabi niya, pumunta si Elisha sa King's Palace. So nakita niya yung king, bakit mo naman ginawa yan? Sabi niya, yung pagpunit ng kanya. Parang yung nangyari kasi is, King of Israel siya eh. Parang, in some way, parang sinabi ni Elisha na, anong ginagawa mo? Parang, hindi mo ba ako kilala? Ako yung propeta ng Israel, but hindi ako yung sinabi mo? Sabi niya. Parang ganon, ba't ka nagpapanik? Parang sinabi niya is, may Panginoon tayo, ba't ganyan ka? Parang ganon. So ang ginawa ni Naaman, sabi ni Elisha, punta ka sa bahay ko, sabi niya. Let this man come to me and he will know that there is a prophet in Israel. So, walang panic, walang politics, walang special treatment. Basta sinabi niya, punta ka sa bahay ko. So, ang ginawa ni Naaman, pumunta siya sa bahay ni Elisha. So, siyempre, may si Naaman pride talaga eh. High-ranking official yan na expecting special treatment. Pero yung nangyari is, walang lumabas na Elisha. Ang expect niya is, pupuntahan siya at alam niyo usually, di ba, sa mga anong tawag nito, sa officials, sa government officials, pag matataas na government officials, pag pupunta sa mga barangay, di ba, talagang todo effort sila, di ba, para pagandahin yung tapos welcome siya. Pero hindi ganoon yung nangyari kay Naaman. So, ina-expect niya, may red carpet, parang ganoon, may special treatment. So, hindi yun nangyari. Hindi lumabas si Elisha at hindi rin siya dumungaw sa window niya o tiningnan man lang. Instead, ginawa niya is nag-send siya ng messenger
sabi niya sa messenger niya is, sabihin mo kay Naaman, sa verse 10, Elisha sent a messenger to him, "Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." Diba? Ang simple, diba? Punta ka sa Jordan, you wash yourself 7 times. So, yun lang, yung sinabi yun lang, hindi niya directly sinabi, pinadaan niya sa messenger niya. So, mas lalong nagalit, naiinis yung si Naaman. Kasi nga, hindi siya tinitreat ng ganun. Walang ganong treatment sa kanya at his standing. So talagang sabi niya, nainis siya. You could just imagine, no? Parang disrespect sa kanya yung ginawa sa kanya ni Elisha. So, pero wala siyang choice kundi gawin yung gusto yung pinapagawa sa kanya. Ngayon, sabi niya, eto pa yung worst kasi sabi ni Elisha, punta ka sa River Jordan. Si Naaman, siyempre commander yan. Alam niya yung mga malinis, yung marumi, yung magandang rivers. Bakit sa River Jordan pa? Pwede naman sa Abana and Parfar, isa yung mga rivers to sa Syria, ang magaganda sa Damascus. Instead of Jordan, bakit di na lang doon sa amin, sa Parfar or sa Abana, sabi niya. Mas maganda, mas malinis yung tubig doon, sabi niya. So, wala siyang magawa kasi under siya ng wala siyang choice sa oras na to. Tapos, so, umalis siya. Sabi at this time, parang ayaw na niyang pumunta dun sa river. Kasi nga, sunod-sunod yung mga experience niya eh. Hindi siya tinreat ng maayos. Tapos, parang hindi siya kinausap man lang diretso. Parang walang respeto. Tapos, papaliguan siya sa isang river na alam niyang hindi maganda. Ganon. Or hindi siya used dun sa ganung klaseng river, like the River Jordan. So, ang nangyari is, parang nagdabog siya and then ayaw na niyang pumunta, gawin yung pinapagana ni Elisha. Ngayon, sa verse 13, yung servant niya, isa sa mga servant niya, sabi niya, "My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it?" Diba? Commander siya eh. He has done great things. Which is, kayang-kaya niyang gawin. Kung great thing, kahit na great thing pa yung papagawa sa kanya ni Elisha. Pero hindi man great thing, simple thing lang pinapagawa ni Elisha sa kanya eh. Sabi niya, how much more then when he says to you, wash and be clean. Diba? Ganun lang yung sinabi niya eh. Punta ka sa River Jordan, maligo ka ng 7 times. Wash yourself 7 times, sabi niya. So, nag-isip siya. Nag-struggle yung pride and yung logic sa kanya. So, nakapag-isip-isip siya. Sige, sabi niya, pumunta siya sa River Jordan. Ngayon, dito na. So, tinanggal niya lahat yung armor niya, yung damit niya. Dito natin realize pagpunta ni Naaman sa River Jordan is ni-require siya na tanggalin lahat kung ano yung meron siya. Yung meron siya is title, which symbolizes power, di ba? Kung sino siya. Sword, power din yun. Ano pa ba? Wala siyang itinira sa kanya para pumunta sa River Jordan. Dito natin makikita yung isurrender natin kung ano yung ilagay natin yung sitwasyon kay wala tayong choice eh.
Yung nire-require lang sa atin is tanggalin lahat kung anong meron tayo. And then, sumunod tayo sa ipapagawa sa atin. So, nung nangyari, ginawa ni Naaman, for sure, at that time, ano ko lang, no, na-imagine ko lang, ano siya prideful man siya eh. Siyempre, pag unang wash pa lang, parang dapat may makita ka ng changes. Pero yung nangyari, wala siyang nakikitang changes. Hanggang sa 7th time, doon pala niya nakita yung changes. So, at that moment, ako para siyang na-baptize. Na-born again. Yun yung term. Na-born again. Imagine, no, isang powerful man na tinanggal lahat sa kanya and then para linisin yung kanyang sarili sa River Jordan. Ito yung usually experience natin, di ba? As born-again Christians. Kasi tinatanggal natin, inaalis na natin or tinatanggal natin yung dating tayo. Iniiwan na natin dun sa river. Pag angat natin is you are renewed man. Yun yung na-experience ni Naaman. So, he no longer needed to prove anything to anyone. Kasi, alam mo yun, nakuha niya yung gusto niya na healing na wala man siyang ginawa. I mean, na pang sarili niya. Yung effort niya na like, lumaban sa war, hindi naman ganun yung effort. Ano lang yung ginawa niya? Sumunod lang siya. Hindi siya yung gumawa. Sumunod lang siya. So, yung nangyari dito, yung experience is, he had been touched by something na gold or world cannot buy. Parang na-redeem siya, naalis siya dun sa, alam mo yung experience ng talagang born again siya, na natanggal or na-realize niya sa sarili niya na ganito pala. So, in verse 15, Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servant." Di ba? Kanina, ang taas-taas niya. After nung pagligo niya sa River Jordan, anong sinabi niya sa sarili niya? Your servant. From top, bumaba siya talaga. Doon makikita na may na-experience siya na hindi natural na experience na nagpa-realize sa kanya ng mga bagay-bagay. And then it came to a point na sabihin niyang servant siya. Di ba? Tapos, usually sa mga ganito is parang speech pa yan, mag-speech pa yung di ba? Pero sa kanya out of natural na lang siguro na lumabas sa kanya kung ano yung totoong nararamdaman niya. And then the prophet answered, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing." Dito rin natin ma-realize na ang Panginoon, He does not ask for something in return. He just wants us to follow what He wants us to do. Hindi niya kailangan ng material things para balik sa Kanya na para pa-thank you, parang ganon. Hindi siya ganon. So, ayun. Imagine niyo na lang, no? Ano yung mga gifts niya, di ba? Gold, silver, clothes, iba-iba. Pero dinecline ni Elisha kasi hindi yun yung ating Panginoon. Hindi siya ganun na sa material nagbabase. So, as long as sumunod ka, yun na yun. Okay na siya doon.
So once again, naintindihan ni Naaman, hindi palit, walang palit doon sa nangyari sa kanya. It was about grace. Kumbaga hindi siya parang sa atin na Christians, we are not worthy. But by grace, pinatawad niya tayo, di ba? Ganon din yung nangyari kay Naaman. So, ganun pa man, sabi ni Naaman, may request siya. Sige, sabi niya. Pinagpilit pa niya, di ba? Pinagpilit pa niya dun sa ibang verses, sabi niya. Pero ang nangyari, hindi pa rin accept ni Elisha. Ngayon, may request si Naaman. Parang unusual request. Sabi niya sa 2 Kings 5 verse 17. Naaman said, "Then if not, please let your servant be given 2 mule loads of earth. For your servant will no longer be either burnt offering sacrifice to other gods, but to the Lord." Yun lang yung request niya. Gusto niya makakuha ng lupa galing sa Israel para pagbalik niya dun sa Syria, yun yung ilalagay niya at dun siya magpe-praise and worship sa ating Panginoon. So, he wanted to praise and worship the Lord kahit na malayo siya sa Israel. Gumawa siya ng way which is parang, kung isipin mo, anong ginagawa nito? Gusto lang talaga niyang makakuha ng remembrance, something to remember na hindi siya pinabayaan ng Panginoon at yung lupa na yun yung naging remembrance niya. At ito pa, yung sa verse 18, isa pang request, he also made somewhat embarrassing request. Request na the Lord would forgive him for an obligation he could not avoid. Siyempre, commander siya sa army. For sure, yung mga yan, may mga events yan, na kailangan nilang may gagawin sila, mag-praise and worship din sila sa sarili ng gods. Doon pa lang, sabi niya, nawa patawarin niyo ako, Lord, kung gagawin ko yun, hindi ko man kagustuhan yun. Kasi alam niya, babalik siya doon sa dati niya, nagganon siya, mapipilitan siyang gawin yun. So, pinaunahan niya sa ating Panginoon na, forgive me. Pag gagawin ko yun, Lord, sabi niya. So, ngayon, dun sa, tuloy natin yung kwento, dun sa, may isang character dito naman, si Gehazi. Ito yung servant ni Elisha. Di ba nag-offer kanina? Nag-offer si Naaman ng something in return. Like yung silver, gold, and mga kayamanan. Ngayon, pinag-interesan yun ni Gehazi. Ang nangyari is, nung umalis na si Naaman, pinuntahan niya, hinabol niya. At yun, humingi siya ng gold and silver para daw sa mga kasamahan ni Elisha din. Yung nangyari, nung pagbalik niya, alam ni Elisha na ginawa niya yun. Sabi niya, asan ka? Saan ka pumunta? Hindi man ako umalis, sabi niya. Hindi ka umalis, sabi niya. Baga tinetest ni Elisha si Gehazi, pero alam ni Elisha kung ano yung nangyari. So in short, ang nangyari is, yung leprosy ni Naaman napunta kay Gehazi. At hindi lang yun, yung buong generation ni Gehazi na curse. So, yun yung kwento ni Naaman. So, I'd just like to share some of the lessons na realize ko dito sa story niya. Pag gusto natin ng healing, huwag tayong pumunta sa maling patutunguhan. Healing yung hanap natin sa buhay natin bilang
tao, masakit yung tiyan mo, pupunta ka. Saan ka pupunta? Diba? Alam pupunta ka sa restaurant, kakain ka. Pupunta ka ng hospital or clinic, di ba? So, Naaman sends a letter to the king saying that he expected the king to heal him. Pero hindi yun yung nangyari. Kasi, in the first place, yung sinabi ng babaeng Israelita is, sa prophet siya pupunta. Hindi sa king. Eh, yung ginawa niya, sa king siya pumunta. So, yung first pa lang yun, na maano mo na, hindi sila nakikinig ng maayos. Hindi nila, kumbaga, a small detail lang dun sa sinabi ng bata, hindi nila nakuha. So, yun. Ang nangyari is, yun nga, sabi natin kanina, hindi maganda yung naging outcome niya with the king. So next is, God's message is often very simple. Go wash in the river Jordan 7 times, and your flesh shall be restored, and you shall be clean. Diba ang simple? Simpleng-simple. Pero dahil minsan sa pride, minsan na papampanan, ano nga kanila? Naharangan ng pride. So, ayun. So, dito rin sa part na to, dun sa simple lang naman yung instruction is, ayun nga yung sinabi ko kanina, go wash in the river Jordan 7 times. Nung nakita ko yung verse na to, para kong na-realize or may pagka-similar siya dun sa Acts 32. Acts 2:38, sorry. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Same context sila, di ba? So, simple instruction, pero siyempre, sa atin as bilang mga Kristiyano at tao na we're prone to mistakes, mahirap i-fulfill. Pero, andyan ang Panginoon para gabayan tayo. Always na reminding us na He's there. Kasi sinabi niya na sasamahan niya tayo all throughout. So, another one is yung God's message sometimes comes in soft voices, not in roaring thunders, ganon. Diba? Ang nangyari dito is may dalawang ginamit ang ating Panginoon. One is yung little girl. Pag sinabing little girl, it speaks of innocence, di ba? Innocence, soft-spoken, tapos slave pa siya. Parang makikita mo yung humility dun sa character ng isang little girl. So, ginamit yun ng ating Panginoon para sabihan yung asawa para maparating kay Elisha, kay Naaman, na pupunta siya sa Israel. Isa pang ginamit ng Panginoon is yung servant. Servant, pag sinabing servant, usually hindi naman yan authoritative . Nagsasuggest yan, nagre-request, baka pwedeng ganito. Sir, hindi naman yan magko-command sa boss niya na, boss, ganito yung gawin natin, ganun. Hindi naman ganun . So, kinausap niya yung si Naaman na baka gusto mong i-consider, ganito yung gawin natin, ganito. Simple lang naman yung pinapagawa. Yun, ito yung mga instances na ginamit ng Panginoon is small or soft voices. And another one is, God does not do things the way we think it should be done. Hindi yung will mo, yung will niya. Hindi yung paraan mo is paraan niya. Ibang-iba. So sabi dito, Elisha's message was simple. Go wash 7 times in the river Jordan and you will be clean. Pero, hindi yun nagustuhan ni Naaman, di ba?
Ayaw niya kasi marumi yun sa River Jordan, yung alam niya, marumi. And then, yung treatment sa kanya, and then yung mga expectations niya na hindi na-meet, parang gusto kasi niya, do it my way. Hindi yun pwede. So, it came to a point na kailangan siyang hubaran at tanggalin kung ano yung identity niya para ma-accept siya at makuha niya yung healing na inaasam niya. So, as I end, ito, Naaman's story ends in silence in the scriptures. Sabi ko nga kanina, hindi na siya nabanggit sa iba pang part ng Bible. So, itong buhay ni Naaman is ini-remind tayo na isa siyang taong powerful, general, authoritative, may talagang kumbaga, anong tawag dito? Malapit siya sa king, so, may power siya, maraming plano, may control siya, and yung identity talaga ng isang strong and mighty na leader. Kaso, gusto rin niya ng healing. And yung healing na gusto niya is may kapalit, in a sense na kailangan niyang baguhin yung sarili niya. Kailangan niyang tanggalin yung mga dati niyang ways niya. Hindi na siya yung dapat magbago rin siya. Makita rin pagbabago sa kanya. And yun yung naging susi para ibigay sa kanya yung healing. So, sometimes, and ang ating Panginoon, gumamit siya ng tatlong items, hindi man items, mga tatlong ways. He used a slave girl. He used a prophet na hindi man lang siya face-to-face na kinausap. Kasi, tapos isa pa is pinapunta siya sa dirty river. Yung tatlong to, kung titingnan mo, yung enslaved girl, hindi yan yung tao na magko-command sa isang all-powerful na tao, di ba? Ang nangyari is, yung bata, siya yung naging key para mapunta si Naaman sa Israel. Ngayon, and dito naman is si prophet Elisha is, expect na sa kanya is ititreat siya in a magarbong treatment since high-ranking officer siya, which is hindi nangyari. Tapos, yung river naman, na dirty river, na kailangan niyang puntahan, yun yung nagpa-humble na talaga sa kanya. Kasi, kailangan niyang tanggalin kung yung identity niya currently na medyo yung authoritative, na may power, na alam mo yun, yung identity niya as a commander. So, Naaman was only healed when he decided to obey. Not because he understood, but because he trusted. And trusting when everything makes sense is easy. But trusting in absurd moments or uneasy moments does reveal yung real faith natin. So, I hope and I pray na na-bless kayo sa gabing ito. Thank you, Lord. All the glory to Him.